halikan niya po sana ako sa leeg. Iniwas ko po yung leeg ko, kaya tumama po yung halik niya sa pisngi ko. Tapos, nagulat na lang po ako nung bigla niya pong pinasok yung dalawang kamay niya sa dibdib tsaka sa likuran ko. Patay. Parental guidance na. Yung totoo pong story, sir, nagnakaw po sa sir at I already blotted in the station Haro, Iloilo. May nakakita ba? Ang yung kapatid ko po, sir. So may nakakita kapatid mo? Ganito po. Sandali, sinong nakakita muna? Ikaw, kapatid mo? Hindi po, sir. I mean po, sir, Oh. na hindi niya po, sir, nakita. Oh, hindi niya nakita. Sabi mo nakita. Sandali. Halatang nagsisinungaling ka. Ipapolygraph test kita. Para malaman kung nagsasabi ka na totoo, ang mga tanong namin sa'yo, simple lang. Gagastusan ka namin. Lilipad kami. Dadalhin namin yung aming polygraph expert. Marami na ako nakita ng mga taong sinungaling. Kung sa harapan mo ako, baka maihi ka sa iyong saluan. Maayos ka. Ito hong mga kabataan ho natin, obligasyon ho ng Estado, pangalagaan, partikular ang kanilang mga karapatan bilang kabataan, lalo na kapag babae. Ang mga otoridad, gaya ng pulis, ay alagad ng batas na dapat mangunang promotekta laban sa pang-aabuso, panggigipit. Subalit, sa sumbong na ito mula sa Iloilo ho to, tila yata mga pulis dito na gamit na kasangkapan ng panggigipit at pagtakpa ng isang naganap na krimen. Alam niyo ho to, ang biktima ho ay grade 7 student na babae. Ngayon, namasukan ho siya bilang kasambahay habang bakasyon sa eskwela at ang gusto lamang ho ay siya ho'y kumita man lang tulong sa kanyang magulang. Sa halip na trabaho ang kanyang pinasukan para kumita, teka muna, nalagay sa estado ng, pwede ho ba natin sabihin, at least kung purgatorio, may pag-asa ka pumunta ng langit. Pag limbo, ikay nalilitot, hindi mo alam kung langit ba o impyerno. Kung pag-uusapan ho, eto ho, nalagay ho siya sa sinasabing kadiliman or limbo, si alias Leia. Minanyak ho siya ng kanyang lalaking among gurang. At ang mga pulis sa Iloilo, nilapitan ho para isumbong ang krimen at sa halip ho na pakinggan, alagaan, yung mismo raw po mga pulis na nagbantang aarestuhin siya. Sa anumang oras, take note, yun hong inabuso. Yun hong, grade 7. Minor de edad pa. Binantaan ho ng sinasabing alagad ng batas. Buong detalye ng sumbong. Mas magandang panoorin. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po ang pamilya ko. Yung anak ko po na 16 years old, hinipuan po ng tatay ng amo niya sa dibdib at saka hinalikan po sa pisngi ng walang permiso. Sabi po ng anak niya na babae na tumawag sa akin, pag nag-file daw po kami ng kaso, hindi daw po maubos ang 1 milyon kasi po lahat po ng pulis sa Haro Police Station sa Iloilo City, grupo daw po nila, pati si Hippie po, close sila, pati po si Mayor tumawag na daw po sa kanya. Tapos po yung kapatid niya na nagtatrabaho na sa abogado bilang sekretarya, lahat daw po ng pulis sa kanya daw po dumadaan. Sabi daw po sa kanya ni Ma'am Ida na pulis na babae dito sa Concepcion, nasayang lang daw po kapag nag-file kami ng kaso kasi daw po wala po nakukulong sa panghihipo. Sana po Sir Bintor po matulungan niyo kami mabigyan ng hustisya yung anak ko na babae. Kami ho'y nagsasabi sa inyo, tagapagtanggol ho kami ng mga inape, na yurakan, tagapagtanggol, hindi ho kami kakampi. Tagapagtanggol, tumatayo, humaharap, kinokompronta. Kung kinakailangan right on your face, sabihin sa'yo, umayos ka. Gurang ka na, hilig-hilig mo pa. Tapyasin ko mamayang manoy mo dyan . Ngayon, makakausap ho natin dito ang ina ho ng biktima dahil 16 years old, si Jolene Gabayeron. Sa linya ng telepono, dahil mahirap ang signal, tsagaan ho tayo. Magandang hapon sa iyo, Jolene. Magandang hapon po, sir. Okay. Tanong ko sa iyo, bilang ina, pinayagan mo magtrabaho yung iyong minor de edad na 16 pa rin yan. Protektado yan ang batas ng Estado natin. Partikular, isang biktima, isang babae. Nagtrabaho lamang parang gustong kumita.
dahil summer. Ito ba yung dahilan kung bakit siya namasukan? Papayagan niya po siya namin, sir, o hindi. Gusto niya po kasi talaga magtrabaho kasi wala naman daw pong pasok para daw po makabili siya ng mga pangangailangan niya at saka kung ano pang gagamitin niya para sa paglingod. Okay. So pinayagan nyo naman dahil ang trabaho rito. Ano ang kanyang trabaho dito sa pamilya ng Binya? Katulong po sa loob ng bahay. Tagaluto po, tagalaba, tagalinis po ng bahay. Stay in ba to? Stay out? Stay in po, sir. Stay in po siya. So pinayagan nyo siya mag-stay in ng mga ilang buwan habang bakasyon, siya muna yung namasukan. Tama? Opo, opo. Ilang buwan lang daw siya mamamasukan bilang isang kasambahay? 15 days po, sir. 15 days lang po. 15 days. Sa 15 days, magkano daw ang kanyang sasahurin? 3,000 daw po yung binigay sa kanya kasi yung buwan niya po 6,000. Sinabi ba sa inyo ng anak kung anong pinagawa sa kanya? Kasi hindi trabaho ng isang kasambahay magmasahe. Kahiga raw tong matanda, si Rizal. So, ito kasi yung anak ko, sir. Okay, sige. Ganito na lang, ano? Total, hindi naman makikita alias yung anak mo. Yung anak mong kakausapin ko na lang, marunong ba siya magtagalog? Opo, sir. Okay, ngayon, hindi natin pwedeng ibigay ang kanyang tunay pangalan, ay protektahan natin. Kaya lang ako magtatanong para maintindihan, makita ng taong bayan. At totoo, si alias Leia. Alias Leia, magandang hapon sa iyo, alias Leia. Magandang hapon din po, sir. Paano na uwi sa pagmamasahe at medyo hindi naman kasama na ginawa ka pang masahista nitong matanda? Nasa labas po ako, naglalaba. Pinaabot niya po sa akin yung short niya na nasa lamesa. Lumabas po siya sa CR na nakabrep at sabi niya po iabot ko daw po yung short niya. Okay. Leia, anong oras na ng gabi yun, Leia, nung inutusan ka iabot yung short dahil naligo pa siya? Mga 9 po yata o 8. Wala bang tao sa bahay nung kayo lang? Wala po, kami lang po dalawa kasi po yung anak niya po tsaka yung anak tsaka asawa po ng anak niya nasa taas na po, nagpaalam na pong matulog. Yung kanyang misis, may misis pa ba tong si Rizal? Opo, nasa Concepcion po. So wala din sa bahay, parang umalis, okay? Wala po, pero nung umaga na birthday po ng apo niya, nandun po yung asawa niya. Okay, sige. Balik tayo roon sa alas 8, alas 9 na ba ng gabi. Okay, inabot mo yung kanyang short. Hindi po, sinabihan ko pa po siya na abutin niya na lang po kasi ang lapit din na naman po eh. Sabi niya sa akin, sige na, iabot mo na. Inabot ko po, lumabas siya na nakabrief. Okay. Tapos bumalik na po ako sa paglalaba. Hindi ko lang po yun pinabitin. Tapos nung natapos na akong magpalaba, sabi niya, hilutin mo na ako. Anong oras na yon? Mga 9 na siguro. Sabi niya po sa akin, hihiga daw siya. Hihiga siya. Sabi niya po, hihiga po siya para daw po mamasahe ko po ng mabuti yung likod niya. So sa likod? Sabi sa kanya, wag na po, umupo na lang. Tapos nung hinilot ko na po siya, nung malapit na pong matapos, sabi niya, hilutin mo pati puwet ko, ipasok mo yung kamay mo kasi masakit. Sabi ko po sa kanya, tinanong ko po siya kung ano po yung nangyayari sa kanya. Tumawa lang po siya. Tapos sabi niya sa akin, sige na, parang tumagilid po siya na para daw maipasok ko yung kamay ko sa puwet niya. So dudukutin mo, ipapasok mo yung iyong kamay doon sa kanyang brief at sa kanyang short pants, tama? Opo. So minasahe mo? Hindi po, sabi ko po sa kanya, ayoko. Tapos sabi ko po sa kanya, matutulog na ako. Hahalikan niya po sana ako sa leeg. Kaya lang po, iniwas ko po yung leeg ko, kaya tumama po yung halik niya sa pisngi ko. Siguro ako magsasabi na sa'yo, hindi na tama to. Hindi na ako magpapatuloy sa tanong sa iyo kasi parang lumalabas, parang kinukonsinti ko, natutuwa ako rin sa katarantaduhan ng manyakol na matanda na to eh. Gagalit ako. So ngayon, umalis ka na, umakyat ka na. Ano nangyari? Sabi ko sa matutulog na po ako. Okay, matutulog ka. So umalis ka na sa kanya, iniwan mo na siya. Hindi pa po, nung paalis na po ako, sabi niya po sa akin, sandali lang. May ibibigay daw siya. Kaya bumigay po ako sa kanya ng distansya. Umuso ako sa kanya ng malayo. Tapos kinuha niya po yung lotion, hinati niya po sa dalawang lalagyan. Tapos inabot niya po sa akin. Kaya umusog po ako ng upo. Medyo malapit sa kanya. Leia, para saan gagamitin ng lotion? Ibibigay niya po sa akin kasi para daw po pumuti ako at gumanda. Nung naglo-lotion po siya,
Di, may tumasok na lotion sa paa ko. Tumalsik yung lotion sa paa mo. Tuwa ko na sana po ipupunasan ko. Okay. Tapos, nagulat na lang po ako nung bigla niya pong pinasok yung dalawang kamay niya sa dibdib tsaka sa likuran ko. Patay. Okay, sige na, okay na sa akin. Iba na yan. Hindi ko na magpapatuloy kasi minor de edad ka, pambabastos na yan, kamanya ka na yan eh. Umalis ka na ba pagkatapos niyan? Opo, umakyat na po ako sa taas. Tapos, nung nasagda na po ako, tinawag niya po ako ulit. Pahalik daw ng isa pa. Anak ng tipaklong to. Di ka pa tinamaan ng kulog at kidlat. Itong lintik na to. So, anong ginawa mo? Umalis ka na lang. Binaliwala mo na lang. Opo, umakyat na lang po ako sa taas. Alam ko, ikay bata ka pa, ano? Parang 16 years old ka, nagtrabaho ka pa lang at parang gusto mong kumita. So, anong nangyari? Pumasok ka na sa kwarto mo, nag-lock ka na ng pinto. Opo, tapos umiiyak na po ako. Sobrang kaba-kaba ko po noon. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Hindi ka na nakatulog ng gabing yon. Hindi po. Gusto ko pong magsumbong sa anak niya. Kaya lang po natatakot ako kasi baka daw baka hindi po maniwala sa akin. So, anong nangyari? Kinabukasan, nung hindi ka nakatulog, nagbabantay ka na lang. Ang ginawa mo, umuwi ka na, nagsumbong ka sa day off mo na kinabukasan, tama? Hindi, 16 pa po nung kinabukasan. Tapos, tinanong ko po yung katulong ko. Yung kasama mo. Opo, tinanong ko po kung pag kumakain ba siya, pag dumadaan niyo si Tito Rizal, tusok-tusok po siya sa gilid, sa leeg, sa mga parte po ng katawan niya. Marami po akong tinanong sa kanya. Tapos sabi niya po sa akin, hindi. Pag nagganon daw po sa kanya si Tito Rizal, babatukan niya daw. Kakasa, hindi niya pwede. Ikaw, ilang taon na yung kasama mo? Kasama, ilang taon na yun? Matanda na? May edad na? May edad na po, mga 36 po. 36? Opo. 36 years old na yon. Opo. Sa makatuwid, yung isang katulong na yon, kasamahan mo, manang na ikaw, 16 years old, minor de edad ka pa. Naawa ba siya sa iyo nung nag-open up ka doon sa kasamahan mo na kasambahay din na 36 years old? Anong sinabi sa iyo? Nung sinumbong ko na po sa kanya yung ginawa sa akin ni Tito Rizal nung gabing yon, sinumbong niya din po sa amo ko, anak ni Rizal. Sa amo ko pong si Russell. Babae, lalaki? Babae po siya. Russell ang pangalan? Opo. Si Rizal, yung anak na, okay, si Rizal. Na anong ginawa ni Rizal nung nagsumbong, sinumbong ng kasamahan mong 36 years old, yung ginawa sa iyo ng amo mong si Manong Rizal, si Lolo Rizal? Nagalit po siyang umiiyak. Sabi niya po, manyak daw po yung tatay niya. Baka ganun daw po yung ginagawa sa iba nilang katulong doon, kaya po lumalayas ng walang paalam. Mabuti din po ako kasi nagsumbong daw po ako sa kanya habang maaga pa. So, okay. Sa nangyari yung kinabukasan, anong nangyari? So, ikaw ba'y naawa ba sa iyo si Rizal, yung anak? Opo, umiit po siyang sabi niya po sa akin. Hintayin ko daw po yung mama niya at saka yung kapatid niya. Ito po si Delia at si Ritzel. Hintayin ko daw po kasi mag-uusap po kami, babae sa babae lang. Babae sa babae, okay. Sige. Sino nagdesisyon na paalisin ka na lang? Yung amo ko po, si Rizal, umuwi na lang daw po ako para wala na pong gulo. So, ang nagpa-uwi sa'yo, si Rizal, yung anak na babaeng umiyak nung malaman niya na pinagsamantalahan ka? Tinangkan? Okay. Sinong naghanap ng taxi para sa iyo na binigay ng sweldo mo? Oo, tinawagan po nila sa telepono. Okay, so sinong nag-abot sa iyo ng sweldo mo? Si Rizal or si Lolong Rizal? Si Rizal po. Si Rizal. Okay, so sa makatuwid, natapos na ang serbisyo mo, tama? Opo, tapos sabi niya po sa akin, iwan ko daw po yung cellphone ko doon. Bakit mo iwan ang cellphone mo? Kasi sa kanya daw po yun. Pero nung sinumbong ko po sa kanya yung ginawa po sa akin ng ama niya, umiyak po siya. Sabi niya po sa akin, ibibigay niya na lang daw po sa akin. Parang ibinigay na sa'yo. So, okay. Ngayon, sige, okay na tayo ron, tapos na, ano? So, sa makatuwid, nakaalis ka na, wala kang ninakaw kasi labang lumalabas, sinasabi ng pulis, ikaw na nagsumbong doon para i-report yung pangyayaring pagsasamantala sa'yo.
parang lumalabas, nagsampa na ng kaso itong si Lolong Rizal na sinabi nagnakaw ka ng 150,000 pesos at halagang parang kalahating milyong piso na ninakaw mo sa kanila. Yun ba yun? Opo, yun. Sino may sabi nito? Police? Kasi parang pakilinaw nga sa akin, Iha. Si Nang Rizal po, Si sabi Mang- niya po, nakaw daw po ako ng alahas tsaka ng pera niya. Okay. Ngayon, tanong ko sa iyo, sino yung pulis ang nakiusap sa iyo na sabing, huwag ka na magreklamo, sa reklamo mo yan, mas mabigat yung ginawa mo. Yung panghihipo sa iyo, yung pagtangka sa iyo, mahina na kaso yun, mas malaking kaso, mas mahirap yung kasong pagnanakaw na umano'y nagnakaw ka, kinulimbat mo yung alahas kung ano man yon. Sino ang nagsasabing nangulimbat ka ng alahas, nagnakaw ka? Si Rizel o si Rizal, yung amo mo? Yung lalaking amo mo? Si Rizal po, So, ninakaw ko po yung alahas nila doon tsaka nung pera. Okay, sige. Alam mo, ganito na lang, lianawin natin para maintindihan mo. Kung talagang nilakawan mo tong si Rizel, dapat si Rizel nag-report sa pulis pagkatapos bago ka umalis, siniguro na hanapin yung sinasabing mga alahas na sa pangangalaga mo at inimbestigahan ka sa pulisya. Hindi po pwedeng umalis ka na tsaka magsasampa ng kasong gawa-gawa lang. Dito ako nagdududa ngayon. Ngayon, papasok na ako. Gusto kong malaman sino tong pulis na luko-luko nagsabi sa'yo. Huwag ka na magreklamo. Babaeng pulis o lalaking pulis? Lalaki po. Hindi ko po siya kilala pero natatandaan ko po yung mukha niya. Ngayon, sige. Tatawagan natin yung police station at ako na mismo, si Police Captain Eduardo Siacon Jr. Good afternoon. Captains, nandyan ba si Police Captain Eduardo Siacon, ma'am? Yes, sir. One moment, please. Thank you. Hello po, good afternoon po. Captain Siacon, si Ben Tulfo for People's Television Network. Kami ho'y tumawag lamang sa inyo, nag-confirm na ho kay kanina. So now, gusto ho namin sana, tanungin lang ho sa inyo, Captain, ano? Yes po, sir. Good afternoon po. Captain, may lumapit ho sa amin dito, na minor de edad. Umalis daw ho siya sa bahay ho ng kanyang pinagtatrabahuan at binigay naman sa kanyang sahod. Meron ho kasing case na parang nagre-reklamo ito, sexual molestation or sexual abuse, nun ho ng sinasabing amo. So far, sinumbong ho sa kanyang anak na babae. The next day, binigyan ho yung sweldo, pinauwi na lang, nilarga. Yun hong hindi ho tumigil yung minor de edad na si alias Leia pumunta sa istasyon ninyo to file a complaint supposedly to women's desk. Kasi ho, protektado ho ng Estado ang isang minor de edad, lalo na ho kapag 16 pa lang, laban ho sa mga pang-aabuso ng mga kung sino human yan. Opo. Ang nangyari ho kasi rito, parang may nagsabi ho raw ata na pulis sa inyo, maybe i-confirm ho namin kung tama ho ba to, siguro kayo magsasabi, tama ho ba ang minor de edad magfa-file ng complaint na sasabihin daw ng pulis, huwag ka na mag-complain dyan, mas mabigat ang kasong isinampa sa iyo ng amo mo, ikaw 16 years old, pag nanakaw, pangungulimbat ng 150,000 pesos, at yung kalahating milyon ng mga alahas na wala. Sir, ano hong tingin ninyo rito? Mali po talaga yan, sir. Mali po. Hindi po namin mandate yung gano'n. Makikialam pa sa tapos parang tinitretan mo na yung complainant, lalo't minor. Mali po talaga, sir. Ngayon, sir, gusto ho namin malaman kung sino ho yung polis na yan at kami ho'y handang makipagtulungan para matuwid nyo ho. Anong tingin nyo, sir? Ang office ko po is always bukas po yan, 24/7. Welcome na welcome po silang pumunta rito. At kasi, naman nila, nakilala daw nila sa mukha. Okay. Naantayin ko po sila, tapos ipapaline up ko po. Kasi po, ito lang po pwede nating ipaline up kasi ito lang po posible na namit niya pagpasok nila dito. Yung station guard ko po, Okay. yung SESPO ko po, yung WCPD na investigator ko po, ako. Kasi nga po, nag-usap na po kami ng tatay ng biktima. So, kasama po ako sa papaline up po para at least maturo nila kung sino po yung inaakusahan nila na influensya po, takot sa sige. kanila. Sir, pwede ho ba natin masilip ang reklamo raw ho ng minor de edad laman dito ho sa kanyang among Rizal Binia or yung anak niya Rizel
Orillo, yung kanyang anak, na siya hong nagsabi para mapagtakpan yung sinasabing sexual molestation, sexual abuse, nagsampa ng trump-up charges, sir. Hindi ho ba? Pagdating sa mga ganito, may investigasyon, sana nakaw yung pera, open for investigation, the police will come right in to figure out kung Yes, totoo o sir. hindi, to ascertain. Hindi ho ba? May proseso dyan, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes po, sir. Kasi po, sir, magkaiba po itong blatter nila. Nasa WCPD po yung sa minor. Tapos yung sa father po o sa inaakusahan po na sa kabilang party is nasa general invest. Okay. So, So- general investigation. So, the general investigation, iba ho yun. Pumunta sila sa general investigation to file a complaint against a minor who they Yes, sir. accuse na parang sinasabing, ito'y parang grand theft, $500,000 pesos plus 150,000. So, nagka-qualify na doon sir, yung sinasabing grand theft for a minor. Pero dito ho sa Women's Desk, baka pwede ho natin tingnan yung sinasabing, sir, parang ang dating, sexual molestation, iba naman ho yung blatter ng Women's Desk. Mas protektado ng Estado ang minor de edad doon sa inirereklamo at hindi ho pwedeng tingnan ang bigat ng kaso, protektado ng Estado ang minor de edad. Kaya, Yes yun po, sir. Tama po. Okay, sir. Kasi papasok na ho kami, sir, dito, sir. Ano? May nagsasabi ho kasi, sir, na parang tropa raw ho ninyo, sir. Itong, yung amo nitong si alias Leia. Kilala niyo raw ho ata, sir. Yun ang sinasabi. Ako ho'y magandang, transparent. Kilala niyo ho ba, sir, yung inarereklamong amo rito for sexual molestation ng minor ho? Hindi po, sir. Honestly po, hindi ko po kilala, Alright, sir. sige sir. Thank you na sir. Opo, sir. Kasi on the record na ho yan sinasabi niyo. Sir, sige sir. Yes po, sir. Okay. Thank you sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat Sir. po sa inyong pagtulong. Ha? Salamat din po kayo. Salamat din po, sir. Mabuhay po kayo, sir. Alright, sige. Ngayon, ganito na lang. Isa na lang. Tawagan itong anak na si Rizel Orillo. Iba ho ang bitag. Ayan. Tingnan natin. Michelle, magandang hapon si Ben Tulfo sa People's Television Network. Michelle. Sa ano po, sir? Sa PTV4, People Television Network sa Manila, sir. Richelle. Ano po yun, sir? Kayo tumawag. Ama niyo ho ba itong si Rizal Binia? Bakit po, sir? Oo. Okay, so okay. Kayo ho ba'y nagreklamo doon sa umano'y minor de edad na namasukan sa inyo bilang kasambahay? Parang lumalabas daw ata, nag-file kayo sa presinto, si General Assignment Unit, na... Sorry, sir. Hindi po, sir, minor de edad. 19 years old po, sir. Tapos, sir, yung totoo pong story, sir, nagnakaw po sa, sir, at I already blotted in police station, Haro, Iloilo. Naka-blatter na po, sir. Kailan nyo nalaman na nakaw yung alahas? Ang sa gabi na po, sir, kinaumagahan, sir, July 17 po, sir. So, July 17, nalaman ninyo na wala nang... Paano nyo nalaman yung July 17 na nakaw yung alahas? Actually, sir, ng July 17, 3 o'clock. 3 o'clock ng umaga o hapon? Ng umaga, sir. Madaling araw. Opo, sir. So 3 o'clock na, sandali muna, let me put that on the record. 3 o'clock ng July 17, nanakaw yung alahas. Opo, sir. May nakakita ba? Ang yung kapatid ko po, sir. So, sandali muna. So may nakakita kapatid mo? Ganito po, sir. Sandali, sinong nakakita muna? Kasi sagutin mo lang ako. Sino nakakita? Ikaw, kapatid mo? Ang kapatid ko po, sir, na may-ari ng Okay, nakita niya, ninanakaw. Bakit niya sinabi, "Shh! Hoy!" Hindi po, sir. I mean po, sir, Oh. na hindi niya po, sir, nakita. Oh, hindi niya nakita. Sabi mo nakita. Sandali. Translate ko muna, Opo, sir. Importante rito sa sinasabi mo, may testigo, may witness, kasi hahanapan namin kayo ng mga resibo ng alahas. Hahanapan namin kayo, kasi ako tatayo ho kami dito sa complainant. Ito ho ang katanungin ng abogado. Nakikinig ho sa atin ngayon ng Haro Police Station. At nakikinig din ang Philippine National Police sa atin dito sa Manila. Okay po, sir, na problem. Habang nagsasalita ka, may mga abogado rin kami makikinig dito sa sinasabi mo, kuy daw ka. Okay po, sir. No problem po, sir. Alright, so ganito. Sino nakakita nagnakaw ng alahas? Ako po. Ikaw ang nakakita. Okay. Sabi mo kanina, sandali. So, ikaw ang nakakita.
Ito po, sir. Okay, sandali. Iniwanan Manggulo ko mo. po, kasi- Richelle, sino ba ang nakakita na nagnakaw ng alahas si Leia? Hindi ko po, sir, nakita, pero nadatna na lang po, sir. Okay, sa makatuwid, hindi mo nakita. Kasi, paano? Okay, sandali mo na, Richelle. So, linawin natin. Walang nakakita. Sabi mo, kanina, si Rizel, ikaw, hindi namin. So, sino ba talagang nakakita? Sandali. Stop. Sino nakakita? Si Rizel or si Richelle? Wala po, sir. Walang nakakita. Linawin na. Sa makatuwid. Sandali. Walang nakakita. Tama? Pero kami lang po, sir, nasa bahay. Kayo lang nasa bahay. Walang nakakita. Wala Tama? ibang tao. Nawalan kayo ng alahas. Tama? Opo. Anong oras kayo nawala ng alahas? Anong oras sa palagay nyo nawala? Nadatnan po, sir, ng kapatid. Siguro, sir, sa pag-alis niya, kinuha niya. Oy, sandali muna, sandali. Gusto kong tanungin na parang investigador na rin, NBI, tsaka Philippine National Police. Makinig ka, Richelle, ano? Kasi importante. Nakikinig sa atin ang taong bayan. Po, sir, no problem po, sir. Well, you have a problem kasi inconsistent ka. You have a problem, Iha. Huwag mo sabihin no problem. You have a problem because I have a problem of your consistency sa mga sinasabi mo. Do you want to have an attorney beside you? Gusto mong kumuha ng abogado o huwag ka na magsalita? Baka madurog ka rito sa aking investigasyon pa lang. Would you like to continue or would like to stop? Pwede po, sir, ba mag-narrate po ako, sir? Tapos, sir, makinig kayo, sir. Okay. Para maano Okay, po, good. sir, Okay, ano, good. Sir, ha? July 16 po, sir, andun ako kasama yung nanay ko. Tapos, sir, mga 3 o'clock, nagsabi sa kapatid ko na uwi daw siya kasi daw, tinawagan daw siya ng nanay niya na emergency daw, uwi daw siya. Tapos sabi ko, sige, kung gusto niyang umuwi, pwede ba sa magsabay sa amin? Kasi kukuha kami ng taxi para hindi na siya hindi na siya magpamasahe, pauwi sa amin. Sabi na hindi naman siya, sir, sumagot. Tapos, sir, yung kapatid ko tsaka yung asawa niya, ng time na po, sir, naging busy na po sila, sir, sa pagtitinda ng isda sa labas. Tapos, sir, andun kami sa ilalim ng nanay ko, nagbabantay sa anak nila. Tapos, nang umiyak na po, sir, yung anak niya, nagsabi po ako, sir, sa kapatid ko na, dalian mo lang dyan kasi mag 5 o'clock or pauwi kami, sir, ng Concepcion. Tapos, sabi ng kapatid ko, pwede ba tawagin si Christine para siya nang muna magbantay kasi magliligpit pa kami ng gamit namin pauwi kami ng Concepcion. Tapos, sir, nang tinawagan niya si Christine, walang sumasagot. Wala siya sumasagot. Tapos, sabi ko sa kanya, puntahan mo na lang sa itaas para baka siguro tulog. Nang pinuntahan niya na sir sa itaas, wala na po si Christine, sir, at wala na po yung mga gamit niya. So, naging busy na sila sir sa nila. Sabi ko sa kanya, sige, bantayan mo yung bata. Bantayan mo yung bata mo, tapos uwi na kami. Nang umuwi na po kami, sir, sa bahay, na gano'n na lang po, sir, na nakabalita na po kami, sir, nakabalita na po kami, sir, na sabi niya po, sir, na ganun daw ang ginawa ng tatay ko. How come po, sir, na ginawa po ng tatay ko, wala dun that time yung tatay ko andito sa Concepcion. Tapos po, sir, yung July 17, umaga siya po, sir, 3 o'clock in the morning. Yung pera po, sir, na 150,000 cash, nakalagay po, sir, sa itaas ng glass ng kanilang glass na parang nilalagyan po, sir, ng angkalsel niya kasi po, sir, nire-ready po, sir, yung pera na yon para po, sir, pangbili ulit kinabukasan ng mga isda nila kasi nagba-buy and sell sila po ng isda. Nung 3 o'clock po, sir, nagising na yung asawa niya. Sabi ng asawa niya sa kanya, kunin na daw po, sir, yung pera. Nung nakuha na, sir, nakunin lang yung pera, wala na po, sir, doon sa itaas ng glass. Wala na po, sir. Tapos, sir, sa isip ng kapatid ko, binuksan niya, sir, agad yung cabinet nila. Pagbukas niya po, sir, ng cabinet nila, andun po, sir, yung cellphone ni Christine na iwan sa cabinet. Yung sa cabinet po nila, sir, kung saan nakalagay yung cellphone ni Christine, dun po nakalagay po, sir,
doon po nilagay po ng kapatid ko yung mga alahas po nila, sir. That time po, sir, na-discover nila po, sir, na wala na po yung alahas. Tapos, sir, tinawagan po ako, sir, ng kapatid ko, 3 o'clock, 3 something past 3 o'clock, or abot na po, sir, ng 4 o'clock. Tinawagan po ako, sir, ng kapatid ko. Sabi niya sa akin, pwede po ba, pwede ko daw po, sir, tawagan yung pamilya ni Christine. Tawagan ko po yung pamilya ni Christine na pagsabihan na po, sir, na ninakaw niya yung pera. Indirectly, sinabi po, sir, na ninakaw, sir. Kasi po, sir, hindi po mawawala yung pera dun, sir, kung hindi ninakaw. Kasi 3 lang po sila, sir, nakatira dun sa bahay nila, sir. So, 3 lang po sila. Tapos po, sir, ng 4:30 in the morning, sir, July 17, tinawagan ko po, sir, yung tatay ni Christine. Sinabihan ko po, sir, yung tatay po, sir, ni Christine na pwede po ba isauli ni Christine yung pera at yung jewelries na ninakaw ni Christine? Kasi po, sir, yung pera na yun po, sir, kailangan po, sir, ng kapatid ko sa negosyo nila. So, pwede ba isauli niya yung pera? Sabi po, sir, ng tatay ni Christine po, sir, sige, isauli ko bukas, idaan ko na lang sa bahay nyo. Andito sa akin yung pera. Po, sir, inamin po, sir, ng tatay ni Christine na andyan po, sir, sa kanya yung pera. Sabi ko, sir, sa kanya, tawagan na lang po kita, 6 o'clock in the morning, tawagan na lang po kita na ako na lang po dyan, wag mo na lang ihatid dito sa bahay para hindi ka na-hassle, ako na lang dyan pupunta at kukuha ng pera. Kasi po, sir, yung sa isip ko, sir, baka po, sir, makuha ko pa pati yung jewelries. Ganun po, sir. Tapos, sir, nung 6 o'clock na po, sir, in the morning, tinawagan ko po, sir, si Renan, yung tatay ni Christine. Sabi ko po, sir, sa kanya, pwede ko na po ba kuhanin? Pwede ko na po ba, kasi, siyempre ako, sir, hindi ako makatulog, ganun ang sinabi sa akin ng kapatid ko. Pwede ko na po ba kuhanin yung pera? Sabi ng tatay ni Christine, sige, punta ka dito at may mangyayari talaga sa iyo. Sabi niya ng tatay ni Christine, may mangyayari daw sa akin. So, sir, kinabahan ako, sir. Noong time, sir, na kinabahan ako, hindi na po ako natuloy na pupunta sa bahay ni Christine. Tinawagan ko na lang po yung kapatid ko, sir, na ipablatter na lang po, sir, yung nanakaw sa kanya, ipablatter na lang po nung nangyari sa kanya na ganun. Tapos, sir, pinablatter na po, sir, ng kapatid ko na gano'n. Tigil na. Okay, haba na yung storya mo. Okay, ganito. Pinakinggan na kita, ha? With due respect, hindi kita binabastos. Pakinggan mo naman ako. Lahat na sinabi mo, simple lang, bala maraman. Polygraph test ang katapat niyan. Lilipad ako ng Iloilo, ipasalang kita sa polygraph test, salang natin ang katulong sa polygraph test, salang natin kapatid mo, salang natin tatay mo. Sa harap ng police station. Game or no game? Ipa-polygraph test kita. Para malaman kung nagsasabi ka ng totoo, ang mga tanong namin sa'yo, simple lang. Gagastusan ka namin. Lilipad kami. Dadalhin namin yung aming polygraph expert. Lilipad kami. Dederecho kami dyan. Diyan mismo sa lugar mo, lahat na sinabi mo sa akin, naka-record. Ipo-polygraph test kita. Ipo-polygraph test ko si Leia, nilantad mo na rin. Ipo-polygraph test ko yung kapatid mo, ipo-polygraph ko yung tatay mo sa harap ng police station. Sasign ka ngayon ng sinasabing voluntary submission to polygraph test para malaman natin. Hindi mo lalusutan ang polygraph test. Mahal to. Tutustusan ko yan para sa ngalan ng sinasabing katotohanan. Ikaw ba'y papayag? Halatang-halata nagsisinungaling ka. Inuubo-ubo ka na, nauubusan ka na. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo eh. Sanay ako sa mga investigasyon na ganito. Marami na ako nakita ng mga taong sinungaling. Kung sa harapan mo ako, baka maihi ka sa iyong saluan. Maayos ka. So, protektahan kita. May karapatan ka manahimik, may karapatan kang huwag ka nang magsalita. Kasi lahat na sasabihin mo, magagamit namin laban sa iyo. Kung ikay magsasampa ng libel, sasamahan kita. Pero pag sinampahan mo ako, siguraduhin mo dahil babalikan kita. Ako makakalaban mo rito. Kumuha ka ng magaling na abogado. Ayaw na ayaw ko. Wala naman po ako sinabi sa tungkol ngayon, handa ka ba magpa-polygraph test?
Opo, sir. Are you willing to submit yourself? Papadala kami muna ng form for voluntary submission to polygraph test na hindi ka namin pinilit. At ikaw mismo, ipapadala namin, and then ibalik mo sa amin, and then mag-schedule tayo sa may police station. Kasamang abogado mo. Kung wala ka na masabi, Richelle, maraming salamat. Larga. Hindi ka namin pag-aksyon ng panahon. Ganun lang kasimple. Kung kayo'y nanonood sa amin, diyan nagwawakas ang mga kasinungalingan. Nakahanda ho kami. Kayo na ho mismo naghusga. Leia, magandang hapon ulit sa iyo, Leia. Magandang hapon din po. Leia, ako'y magtatanong sa iyo para makasiguro. Ikaw ba'y 16 years old or ikay daw 19 years old? Sabi ho nitong nakausap namin kanina na si Richelle. 16 pa lang po ako. Anong date of birth mo, Leia? 2004, December 26 po. Alright, 16. Diyan pa lang nagpakita ka na. Giba na yung sinasabi nitong si Richelle na parang gusto kang masampahan ng kaso para ituloy at gusto nilang mangyari na sila'y magwawagi. Ang problema niya, nagkamali siya. Lahat ho kayo nanonood sa Iloilo, abangan niyo ho to, ano? Tututukan na namin to. Leia, ipagtatanggol ka namin. Nasa tabi mo kami, o nasa harapan mo kami, nasa gilid mo kami, sa likuran mo kami. Ang sino man ang susubok dyan na hambalusin na, dudurugin namin. Yan ang sinasabing, dudurugin namin, pupulbusin namin. At kung nakikinig ka man ngayon, kung sino man sa mga kapatid nitong lintek na inarereklamo, umayos kayo. Mahaba-haba tong panahon na to. O kung sino man itong magkakapatid na to, daming mga butas, inaakusahan ka, nagnakaw, hindi po pwede yun. O ngayon pa lang, maraming salamat, ingat ka na. Opisyal at tinatanggap na namin dito. Ito pang sinasabing recording, handa raw gumastos ng 1,000,000 piso ang mga anak ni Rizal, huwag lang makasuhan ang kanilang ama. Pues, tatapatan kita. How about if I double your money, gagastusan ko kayo, bigyan ko kayo ng masigit sa inyong sinasabing 1,000,000. Siguraduhin nyo, baka maghirap kayo. You gotta be easy. Kaya doon sa mga nagsasalita, sige, nakahanda kami, tustusan nyo ng 1,000,000. Tatayo kami rito sa minor de edad. Ready na yung sinasabing material? Pakinggan nyo kung anong sinabi. Ito, ebidensya. Oo, hindi ko nagpakatig-agid ang bata mo. Damo-damo, di sana naka-CCTV footage ng kung nagpakatig-agid ang bata mo, base ng maduktan siya, hindi siya bala ng minor de edad. 19 anyos na sa. Ate, oo, daya may live birth ako nga ipakita. Ari di ang mga live birth ni. Oo. Kag ang CCTV footage ko, kag ang mga ebidensya ko, ari na diri ng kumpito na naka-vlog sa haro. Ate, oo. Kung mag-gogit ka mo sa kaso, tigo ka mo, kaya hindi ko yung magpugong sa inyo. Hindi na ako kamilyon, ah. Leia, Opo. handa mo ng sarili mo. Alright? Malakas na po yung loob ko. Ay, dapat naman. Sabihin mo, malakas na ang loob ko. Bigyan mo na mensahe ito. Sabihin mo, humanda kayo. Kayong mga, kung sino man itong pamilya na to, kasama ko na dito ang bitag. Manda kayong pamilyang Bineya kayo, kasama ko ng bitag. Ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag.